Alleluia, Alleluia, Alleluia. Lagi tayong magtanod, sapagkat di natin talos ang pagbabalik ni Jesus. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Tandaan ninyo ito, kung alam lamang ng puno ng sambahayan kung anong oras darating ang magnanakaw, hindi niya pababayaang pasukin ang kanyang bahay. Kayo may dapat humanda, sapagkat darating ang Anak ng Tao sa oras na hindi ninyo inaasahan." Itinanong ni Pedro, "Panginoon, sinasabi po ba ninyo ang talinghagang ito para sa amin o para sa lahat?" Tumugon ng Panginoon, "Sino nga ang tapat at matalinong alipin? Hindi ba siya ang pamamahalain ng kanyang Panginoon sa sambahayang ito upang magbigay sa ibang mga alipin ng kanilang pagkain sa karampatang panahon? Mapalad ang alipin iyon kapag dinatnan siyang gumagawa ng gayon pagbabalik ng kanyang Panginoon. Sinasabi ko sa inyo, pamamahalain siya ng kanyang Panginoon sa lahat ng ari-arian nito. Ngunit kung sabihin sa sarili ng aliping iyon, matatagalan pa bago magbalik ang aking Panginoon, at simulan niyang bugbugin ng ibang aliping lalaki at babae, at kumain, uminom at maglasing, darating ang Panginoon ng aliping iyon sa araw na hindi niya inaasahan at sa oras na hindi niya alam. Buong higpit na parusahan siya ng Panginoon at isasama sa mga di tapat. At ang aliping nakaalam ng kalooban ng kanyang Panginoon, ngunit hindi naghanda, ni sumunod sa kalooban nito ay tatanggap ng mabigat na parusa. Ngunit ang aliping hindi nakaalam ng kalooban ng kanyang Panginoon at gumawa ng mga bagay na narapat niyang pagdusahan, ay tatanggap ng magaang na parusa. Ang binigyan ng maraming bagay ay hahanapan ng maraming bagay, at ang pinagkatiwalaan ng lalong maraming bagay ay pananagutin sa lalong maraming bagay. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang hapon po sa inyong lahat. Marahil ang isang bagay po na kinatutuwa natin bilang isang tao ay kapag tayo po ay nakatatanggap ng regalo. Lalong-lalo na kung ang regalong tinatanggap natin ay yung isang bagay na inaasam at hinihiling natin. Tama po ba? Masaya po ba kayo kapag nakatatanggap kayo ng regalo? At marahil ang isang bagay din na nakapagpapasaya sa atin kapag tayo po ay nakatatanggap ng tinatawag nating biyaya at pagpapala. Kaya nga minsan sa atin, yung biglaan nating reaksyon kapag tayo ay nakatatanggap ng pagpapala at biyaya, tayo ay tutungo sa simbahang puno ng kagalakan dahil tayo po ay nagpapasalamat sa Diyos. Bakit po sinisimulan sa ganitong pamamaraan ng ating pagninilay sa hapong ito? Sa isang regalo
sa isang pagpapala, sa isang biyaya. Dahil tandaan natin sa ating buhay, kung ano man ang regalo sa atin ng Diyos, tinuturing natin itong isang biyaya at pagpapala. At kung ito ay biyaya at pagpapala, nangangahulugan din na tayo din dapat ay maging pagpapala at biyaya sa iba. Sa atin pong ibanghelyong napakinggan, sa dulo ng ating ibanghelyo, ang sabi ng Panginoon, ang binigyan ng maraming bagay ay hahanapan ng maraming bagay. At ang pinagkatiwalaan ng lalong maraming bagay ay pananagutin sa lalong maraming bagay. Mga kapatid, ang biyaya, ang pagpapala, ang regalo mula sa mahal na pong Jesus Nazareno ay kailanman hindi sinasarili. Bagkus ang lahat ng biyaya, ang lahat ng pagpapala, at ang lahat ng regalo mula sa mahal na pong Jesus Nazareno ay dapat nating ibahagi. Tandaan natin mga kapatid, na bilang isang Kristiyano, bilang isang Katoliko, at higit sa lahat, bilang deboto ng mahal na pong Jesus Nazareno, tayong lahat ay tinatawagang hindi maging makasarili. Bagkus, tayong lahat ay tinatawagang magbahagi at magbigay kung ano ang ating natanggap na regalo at biyaya. Mga kapatid, nakakatuwa pong makatanggap ng regalo. Tama po ba? Nakakatuwa pong makatanggap ng biyaya mula sa Diyos. Pero hindi po ba mas nakakatuwa kung marunong tayong magbahagi ng biyaya? Kaya nga mga kapatid, kung tayo ay may biyaya at tayo'y pinagkalooban ng biyaya, bakit magandang tanungin din, bakit tayo pinagkalooban ng biyaya ng Diyos? Dahil ba tayo'y karapat-dapat? Pero kung tutuusin mga kapatid, ni isa sa atin walang karapat-dapat. Pero bakit tayo pinagkakalooban ng Diyos? Dahil ang bawat isa sa atin, tinuturing na Diyos na kanyang katiwala. At bilang isang katiwala, ang tunay na katiwala, hindi makasarili, kundi ang isang tunay na katiwala, nagbabahagi. Ang tunay na isang katiwala, nagbibigay. Kaya mga kapatid, sa araw na ito, magandang tingnan ang lahat ng pagpapalang ating tinanggap. Magandang tingnan ang lahat ng mga regalong tinanggap natin mula sa Diyos at nararapat lamang na tayo magpasalamat sa Kanya dahil hindi tayo pinagkalooban ng biyaya at regalo dahil ito'y nararapat sa atin, kundi tayo'y kinalooban ng regalo mula sa Diyos dahil sa Kanyang awa at pagmamahal sa atin. At dahil sa awa at pagmamahal ng Diyos sa atin, wala tayong karapatan maging makasarili. Bagkus ang bawat isa sa atin, dapat may kakayanang magbahagi at magbigay. Kaya nga mga kapatid, ang tunay na taong nakatatanggap ng regalo, ang tunay na taong nakatatanggap ng biyaya, ay ang mga tao ding kayang magbahagi at magbigay. Kaya po sana wag nating sasabihin, napaka-bless ko dahil sinagot ng Diyos ang aking panalangin. Napakapalad ko dahil sinagot ng mahal na pong Jesus Nazareno ang aking mga hinihiling sa Kanya. Pero ang tunay na bless, ang tunay na pagpapala, ay hindi ang pagkakaroon, kundi ang tunay na pagpapala ay yung kakayanang magbahagi.
Dahil ang tunay na pinagpala ay ang mga taong marunong magbahagi. Kaya po sa pagpapatuloy po ng ating banal na misa para sa araw na ito, pinapalahanan po tayong magpasalamat sa lahat ng regalo, magpasalamat sa lahat ng pagpapala, magpasalamat sa lahat ng biyaya. Pero tulungan din nawa tayo ng mahal na pong Jesus Nazareno na huwag maging makasarili, bagkus magbahagi at maging biyaya din para sa iba. Amen.